ito yung Anvis W1 Pro natin na merong Wi-Fi connectivity at the same time supported na rin ang cloud timekeeping which is also a service of Anvis. So sa device na to, dalawa lang ang gagalawin. Kumonek sa internet at kumonek sa cloud timekeeping. The rest ng mga gagawin is doon na mismo sa cloud account, enrollment ng employees, fingerprint, yung card, and yung PIN. Doon na lahat yon sa cloud account na lahat ilalagay yon. Ngayon naman pakikita ko kung saan kinukonfigure yung sa network connectivity at yung sa cloud connectivity naman. So, standard lang naman ang access sa Anvis which is press mo lang yung 0. Okay. Na 0. Okay. 1, 2, 4. Okay. And then, pag nasa menu ka na para mag-navigate lang, is yung in and out lang ang pipindutin. Pupunta tayo ngayon sa network. And then, okay. Sa network, mamimili na kayo kung LAN cable ba kayo o Wi-Fi. Pag LAN cable ang gagamitin nyo, press nyo lang dito sa Ethernet. And then from there, mamimili lang kayo kung static or DHCP. Commonly na ginagamit is DHCP. Once na makumpleto nyo yan, i-okay nyo to accept or to save the configuration and then return na. Kasi dito sa demo natin is naka Wi-Fi connection ako. Para naman sa Wi-Fi connection, lipat lang tayo sa Wi-Fi and then okay. Dito sa Wi-Fi dapat ma-discover ng device na to yung access point and from there i-input nyo na yung password nyo. Once na connected na, pareho din lang, i-save nyo lang din yung connection nyo. Press natin yung return. Once na na-configure na natin internet connectivity, pwede na nating i-configure ngayon yung cloud. Punta tayo ngayon sa cloud o sa blue. Press OK. Dito sa cloud na to, dalawa lang ang information na kailangan. Yung company ID at yung password. Yung dalawang yun, doon makikita yun sa cloud account nyo. So, mas magandang maisulat nyo muna yon kasi numeric yun, medyo mahaba. Katulad nito, about siguro mga 11 or 12 digits to. And then, saka nyo i-configure itong device na to. Once okay na yan, kailangan dumaan kayo sa network test. Yung network test kasi, ito yung handshake ng device na to, papunta rin doon sa server, cloud server. So, punta tayo sa network para makita nyo kung paano nagtetest. Press OK. So, mag-handshake yan doon sa server and kailangan maging 100% yung result, meaning pasado yung testing. Hintayin lang natin mga less than a minute lang yan. Yan, mag 100% na yung gateway, 100% na yung DNS, and then 100% na yung internet, and then yung cloud. Meaning, ano yan, properly connected ka na doon sa cloud. Naka-register na tong device na doon sa cloud. Mamaya makikita nyo sa demo natin sa server.